Guys, hawak na ng Hinebra ang rights kay David Murrell matapos maglaps kahapon ang palugit para sa ibang team na magpahayag ng interes sa dating Magnolia player. Kahit wala pang opisyal na report na pumirma na ito sa Hinebra, halos 100% nang mapapabilang ito sa tropa ni Coach Tim Cone. Ngunit hindi pa tapos ang paghahanap ng Gene Kings. Isang player pa ang gusto nilang idagdag sa kanilang lineup na pinanipis ng injuries. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, 2 araw bago ang out-of-town game ng Barangay Hinebra kontra sa Converge Fiber Xers, ay opisyal nang nakuha ng Gene Kings ang karapatan kay David Murrell. Isa si Murrell sa pupuno sa void na nilikha ng mga injuries na tumama sa mga players ng Barangay Hinebra. Although in the running ang Hinebra para sa second spot sa team standings, ay hindi maitatanggi may malaking problema ang Gene Kings dahil nga sa mga injuries na magkakasunod na tumama sa kanilang mga player. Matagal-tagal nang hindi nakapaglalaro si Jeremiah Gray mula nang madali ito ng triple tier sa kanilang huling laro sa PBA On Tour. Sa tangkad at haba ni Jeremiah Gray, malaki agad ang nabawas sa ceiling ng Hinebra nang ma-injured ito. After naman na masangkot sa bugbugan incident, ay parang ibinuhos ni Jamie Maloso sa paglalaro ang kanyang ngit-ngit. 2 magkasunod na game, maganda ang kanyang performance, ngunit nadali rin ito ng calf injury. 2 segundo na lang ang natitira sa game clock sa kanilang laban kontra sa Northport Batang Pier. Nakuha ng Hinebra ang panalo sa larong iyon, ngunit malaking problema ang idinulot ng injury sa high-flying forward. Hindi lang scoring ang naipuprovide ni Maloso kundi rebounding din. Mas maraming ball possession ay mas maraming opportunities para maka-score. Bagong simula pa lang ang All-Filipino Conference ay sinabi na agad ng Hinebra coach, target ng kanyang team ang number 2 position sa team standings. Dito sa Philippine Cup ay top 2 teams lang ang magkakaroon ng twice to beat advantage. Dahil nga lumalakas na rin ang dating mahihinang PBA teams, kung kaya napaka-importante ng twice to beat advantage dahil may 2 chance ang team na makasalta sa next round. Sa format ay 8-7 ang makakalaban ng 1-2 sa quarterfinals respectively. Anyway, in the running nga ang Hinebra para sa number 2 dahil sa ngayon ay number 3 na sila, kasunod ng Magnolia Hotshots na number 2. Huwag na nating pagtalunan ng number 1 position, mahirap nang agawin sa SMB ang number 1. Dahil sa mga injuries na tinamo ng mga Hinebra players, alam ni Coach Tim Cone, mahihirapan silang ipanalo ang susunod nilang mga laro kung walang papalit sa posisyon ni na Jamie Maloso, Jeremiah Gray at Aljon Mariano. Kaya nga sinikap nilang makuha ang rights para kay David Murrell, Magnolia player mula rin naman sa NLEX na inilagay sa unrestricted free agent with rights to salary. Posibleng anumang oras sa araw na ito o bukas, posibleng magkaroon ng opisyal na pahayag mula sa Hinebra Team Management kung napapirma na ba nila ito ng kontrata. Pero kulang pa, hindi pa tapos ang Hinebra coach sa paghahanap ng karagdagang manpower. At least isa pa, inamin ito ng Hinebra mentor na they are still looking outside para sa additional personnel dahil 3 nga ang na-injured sa kanyang mga bataan. Initially ay may usap-usapang interesado ang Barangay Hinebra kay Shonny Winston dahil nasa trading block ito. Nasa trading block nga, ibig sabihin makukuha ito ng Hinebra pero may kapalit na hihingin ang Fiber Xers. Di tulad ni David Murrell na naharbat nila ng libre. Kung sakaling kakagat ang Hinebra, sino ba ang pwedeng pakawalan ni Coach Tim Cone bilang kapalit? May mga nagsasabi pwede na raw pakawalan si Sidney Onwebere, pero naiisip yata ng Hinebra mentor, lugi sila. Pwede rin naman na isang first or second round pick sa rookie draft ang hingi ng Converge bilang kapalit ni Shonny Winston. Pag nagkataon, mamumutik-tik sa pick ang Converge galing sa iba pa nilang kasunduan sa ibang team. At mukhang sa kanila rin mapupunta ang first pick na hinuhulaan ng marami, si Justin Baltasar.
Kung hindi naman willing ang Ginebra na ibigay ang mga posibleng demand ng Converge, kapalit ni Sonny Winston, sinabi ni Coach Tim Coe na nakatanaw sila sa MPBL players depende sa availability. Maliwanag na dati ring mga PBA players ang target ng Ginebra coaching staff o mga players na undrafted sa nakaraang rookie draft. Ang mga players na hindi na-draft sa rookie draft ay considered na free agent. At kung sino man ang mapipitas ng Ginebra mula sa MPBL, masasabi nating maswerte siya dahil magkakaroon siya ng chance na makapaglaro para sa pinakasikat na team sa PBA. At ito ang ipinagningit-ngit ng mga buzzers. Madalas ay natatalo at nakukulilat ang Barangay Ginebra, pero bakit ito pa rin ang pinakapopular na team sa Pilipinas? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo Rosemary Juan at kay Via. Heto, sobrang init pero okay lang ako. Salamat sa inyong maglola. Kay Erwin Santiago, shout out din sa iyo, nakuha na. Shout out din sa iyo Jose Rodrigo. Sana nga mabigyan ng magandang playing time. George Batong, shout out idol. Sa iyo rin, Joel Atienza, salamat lagi kang nariyan kabayan. Shout out Donald Borlagatan. Shout out din sa iyo, ngayon ko lang ito nakita, si Ronald Doktor. Shout out sa iyo. Sa iyo rin, Juan Suliege and Brex Ramento. Alex Duma, oo nga, ang daming buzzers. Dennis Berhel, shout out sa iyo idol. At sa iyo rin, Papa Kiko. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.